Para sa isang warang, anong pagkakaiba ng digmaan sa pang-araw-araw na buhay? Para sa warang, wala yung pagkakaiba. Anong dapat pagtuunan ng pansin ng mabuting pinuno sa digmaan? Ang isang mabuting pinuno, pinagtutuunan ng pansin ng kabuuan. Bakit kabuuan ang dapat niya makita? Ang sundalong hindi nakikita ang kabuuan, namamatay mag-isa. Subalit ang pinunong walang ganong kakayahan, ang papatay sa kanyang mga kawal. Nasagot mo lahat ng tama. Sa unang bahagi ng paligsahan, si Warang Bojong ang nadugi. Walang duda, napakaliwanag. Yan ang Warang Bojong namin, mautak. Ano sabi ng punong mestro sa kanya? Nasagot mo lahat ng tama. Ha? Puro ka tama. Pag ako nainis sa'yo, tatamaan ka sa akin eh. Ano ka? Wala yung kay Warang Yusin. Kaya niya ipatalo ang isa sa 3 laban. Totoo yun. Dahil yung ikalawa, ikatlo, siya na mananalo. Tama, yung ikalawang laban, hindi ko pa alam kung ano. Pero yung ikatlong laban, bakbakan na talaga yon. Sige nga, nakita niyo ba si Warang Bojong natalo sa ganun laban? Hindi, no? Di ba, Santa? Huwag kang magsalita ng tapos. Dahil para sa akin tapos na. Wala nga nagawa si Warang Yusin. Nuupakan siya ni Warang Sokpum sa laban. Kaya naman na hindi tama. Dahil nangyari yun nung mga bata pa sila. Sa tingin mo si Warang Yusin, palakad-lakad lang, pasyal-pasyal, walang ginagawang pagsasanay. Tama yun. Si Warang Yusin, malaki ng pinagbago mula noon. O sige. Kung doon kayo masaya, huwag kayong papigil. Diyan na kayo, ha? Teka! Kutulo ba? Nakakainit talaga ng ulo yung isang yun. Ito naman si Puno Mestro Muno, may sapi yata. No? Pinagbantali niya yung mga warang tapos tatanungin niya kung ano nakita nila. Yun talaga nakakagigil eh. Nakakasira ng araw yun. Binabati kita. May ikalawa't ikatlong bahagi pang paligsahan. Kaya wag mo muna akong batiin. Bakit? May iba pa ba? Madali na para sa iyo ikatlong bahagi. Natindi ako ikaw magtatagumpay. Tama ako, di ba? Wala pang warang ang tumatalo kay Warang Bojong pagdating sa labanan. Kaya lang, balita ako natalo ka ni Warang Yusin nung maglabang kayo sa Yiso. Nakita ko yung nangyari sa kanila. May sugat na sa kamay, si Warang Bojong. Kaya nabitawan niya yung espada niya. Hindi yan. Mahusay ng bahagya sa laban, si Warang Yusin. At kung sakaling magharap uli kami, sisikapin ko na matalo siya. Totoo. Nagbago na nga ang pamamaraan ni Warang Yusin sa laban. Pero pa man, yung laban nun at yung sa paligsahan, hindi magkatulad. Sa paligsahan, may nakatalo na ba kay Warang Bojong? Wala pa nga. Pero sa ngayon, mahirap hulaan ang maaaring mangyari. Ganun pa rin ang punong mestro. Nangyari na rin to dati, hindi ba? Nangyari na nun? Ganon din ang mga tanong nung binigyan kami ni Haring Jinhong ng pagsusulit. Huwag mong iiwan sa isang lugar ang puso mo. Palagi mong titignan ng kabuuan. Tama. Ang maliksing mata at matapang na puso ang dapat dala ng isang kawal papasok sa digmaan. Sa takbo ng pagkakapanalo ni Bojong, mukhang naging patas ang punong mestro sa laban. Pagalingan ang husay sa pakikipaglaban niya ikatlo. Pero, ano naman kaya yung ikalawa?